Yan, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan. Muli, ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupulit papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo po muli magkakasama-sama upang mag-aaral ng kanyang salita. Ano pat, muli ko po ngayon na dalhin po natin ang ating banal na kasulatan sapagkat ito lang magpapatunay na yun nga po ang aking mga sinasabi pawang katotohanan lamang. Subalit bago tayo magpapatuloy, aanyahan muna kita sa maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Kapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat sa mga oras na ito, kami inyong binigyan ng pribilehiyo upang mag-aaral yung mga salita. Bigyan niyo po kami sapat na katalinuhan at pagkaunawa. Tulungan kami na ito'y tumatak sa mga puso't isipan at maging daanan naman ito upang mas tumibay ang pananampalataya at mas lalo kami magtiwala po sa inyo. Umaasa kami Ama na inyo pong tugunan at dinggin ang aming mga panalangin. Ang lahat na ito aming hiling, kalakip maging namin sa aming kasalanan ay patawarin niyo po kami. Alang-alang sa aming Panginoong Hesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Alam niyo sa kasalukuyan mga ka-vlogger at mga kaibigan, napakarami pong tao ngayon nagsusumikap kung paano ba sila makarating sa langit. Marami din mga tao ngayon na sobrang busy sapagkat umaasa sila na kung saan mabubuhay sila ng mas mahabang buhay. Wala namang masama doon. Pero alam niyo sa totoo lang, meron pong sinasabi sa atin ang banal na kasulatan na kung saan ito'y magdudulot sa atin bilang mga Kristiyano na mas lalo tayong magtiwala saan? Sa ating Panginoong Hesus. Kasi sabi nga niya dito sa John chapter 14, Verse 6, alam nyo napakaikling talata ang ating pag-aaralan ngayon. Pero ang laki ng ating mapupulot. Kaya salamat dahil napadpad ka sa aking YouTube channel. Ngunit bago tayo magpapatuloy, gaya nga na aking sinabi, huwag mong kalimutang isubscribe po ang inyong lingkod. Press the notification bell para po sa mga update na videos. And then, pakilike na rin po. At kung kayo po'y nagkaroon ng isang mga leksyon dito sa ating pag-aaral, huwag nyo naman kalimutang mga ka-vlogger at mga kapatid kaibigan na kung saan ibahagi po natin ang salita ng Panginoon sa pamagitan po ng pagpindot nyo sa atin pong share. At ibahagi nyo po ito sa inyong mga kaibigan. Ano po? At kung meron po kayong mga komento, free po kayong mag-comment po sa ating comment section. So maraming salamat po. Okay, tayo magpapatuloy na. Ang sabi po dito sa John chapter 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Alam niyo po, pag sumakay ka ng sasakyan, mamamasada ka. Dahil sa pamasahe mo, makakarating ka sa iyong paruroonan. Alam nyo rin po, para tumakbo ang iyong sasakyan, kailangan mo lagyan ng gas. Ang dahilan, kaya tumakbo siya, kasi nilagyan mo siya ng gas. So nakakatakbo. Ibig sabihin, may mga proseso para yung mga bagay-bagay, gusto nating puntahan, gusto nating makamit, gusto nating maabot, ay nagagawa yan kasi may mga pamamaraan. Alam nyo ba na marami ding tao at malamang isa ka sa tao na kung saan nagnanais na magkamit ng buhay na walang hanggan, at makatira doon sa langit na bayan na siyang ipinangako sa banal na kasulatan. Napakarami pong mga tao ngayon na may kanya-kanyang haka, lalo na pagdating sa mga relihiyon. Ang iba, pag namatay ka daw, pupunta ka daw sa mga hayop, bubuhay ka, at magiging iba ka na namang hayop. Ang iba naman, pupunta ka sa mga kahoy o sa mga damo o kung saan-saan man. Ang iba naman, pag namatay ka daw, ay didiritso ka sa langit. Ngunit, ang tanong, paano nga ba tayo makakarating sa langit? Ating nabasa kanina ang talata sa John chapter 14 verse 6 na kung saan ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Dito sa tatlong ito, diyan natin makikita ang kahalagahan ng Panginoon Hesus sa ating buhay. Wala pong pinag-uusapan dito kung anong klaseng merong relihiyon ka o anong klaseng merong sikta ka. As long na naniniwala ka sa ating Panginoon Hesus, itong mensaheng ito ay para sa iyo at sa bawat isa sa atin na kung saan mananatili tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Balikan po natin ang buhay ni Adan at ni Eva noong unang panahon. Doon po sa time po ni Adan at ni Eva noong unang panahon, yan, nakikita nyo naman siguro sa atin pong slides, makikita po natin dito na ang atin pong sinaunang magulang ay meron po silang pagpili. Ang pagpipilian po nila ay ang hindi pagkain doon sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ang katabi po noon ay meron pong puno doon na nagbibigay ng buhay. Alam nyo ba na yung nagbibigay ng buhay ay walang ibang sinisimbulahan nun ang ating Panginoon Hesus. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kung atin naman pong titingnan, aklat po sa sulat po ni Juan, sa John chapter 1, makikita nyo po dyan, mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan ang atin palang Panginoong Hesus ang may lalang ng ating sanlibutan. Dahil siya ang may lalang ng ating sanlibutan, napakahalaga na atin itong tanggapin at maunawaan sa pamagitan ng ating pong pananampalataya. Bakit ko nasabi? Pag-aralan niyo po yung John chapter 1, verse 1 hanggang 14. Ipinapakilala po dyan ni Juan na kung saan isa po siyang alagad ng ating Panginoon Hesus, isa po siyang kasama po siya sa 12 disciples. Makikita po natin dyan na ipinopromote niya ng ating Panginoon Hesus ang may lalang ng sanlibutan. Kaya,
siya din po yung sumisimbolo doon sa nagbibigay ng buhay na ang bunga nito pag kinain ni Adan at ni Eva ay mabubuhay sila magpakailan-kailanman. Ang deal, wag nang nilang kainin yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama kasi sabi ng Panginoon, sa oras na inyong kakainan yan, walang pagsansalang kayo'y mamamatay. Ang problema, kinain niya ng ating mga magulang. Subalit hindi po nagtumigil ang ating Panginoon Hesus doon sa kanyang panukala na kung saan ang tao ay mahal na mahal niya. Ang panukala niya ay magkaroon muli ng isang pagkakataon ang tao. Kaya pumili po siya ng mga tao na kung saan nandun pa rin ang presensya niya sa mga taong ito. Bibigyan ko yan ng mga example. Ipapasok na natin dito, walang iba kundi si Noe. Si Noe po, ang pamamaraan upang magkaroon ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng arka. Alam niyo ba na ang arkang iyon ay sinisimboluhan pa rin ng ating Panginoon Hesus? Sabi nga niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Paano? Siya ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang alin ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin. Kaya kung ating titingnan, wala pong ibang tinutukoy doon na tagapagligtas sa panahon ni Lolo Noe kasama ng kanyang mga anak. Alin? Ang arka ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. Kahit po sa time nila Noe, kahit po sa time nila Moses din, kung ating pag-aaralan, makikita po natin doon na kung saan siya din yung sinisimboluhan ng alin? Pillar of clouds at saka yung pillar of fire na yung poste na umaapoy kapag kagabi para hindi sila lamigin at yung nagtatakip na ulap pagka tanghaling tapat kasi nasa desierto sila at naglalakbay papuntang Kanaan. Ganun ka mapagmahal ang ating Panginoon Hesus at ni minsan hindi kanya pinababayaan. Alam niyo ba sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral, maging doon sa nagprotekta kay David, siya din yung bato na tumama sa ulo ni Goliath. Bakit? Sabi ni Pablo, ang batong ito walang iba kundi si Kristo. At pinatutuhanan niya ng Panginoong Hesus. Nung nag-usap sila ni Pedro, sabi niya, Pedro, sa batong ito, hindi po siya nagturo doon ng bato. Ang itinuturo niya, ang tinutukoy niya, ay kanya po mismong sarili. Kaya nakita nyo, yung presensya ng ating Panginoong Hesus ay nasa sa ating palagi ito. Kaya dapat mabantayan natin ito at wala tayong ibang malalapitan upang magkaroon po tayo ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya sa John chapter 14, verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Alam nyo, hindi lang yun. Yung naglalang mula sa simula na nakasama ng mga patriarka at mga propeta na kung saan nagkatawang tao ito ang ating Diyos. Dahil nung nagkasala ang ating mga sinaunang magulang, nangangailangan ito ng kabayaran ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ayon po sa aklat ng Roma ay kamatayan. Subalit, sabi ng Panginoong Hesus, alin? Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin, siya po yung nagbayad sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo, yung presensya ng Diyos ay nandyan palagi hanggang sa ating kapanahunan at hanggang sa hinaharap. Kaya sa bawat susunod na mga henerasyon, meron tayong kapag-asa hanggat hindi pa nagsarado ang pintuan ng awa. Alam nyo ba na hanggang sa kasalukuyan ng ating Panginoon Hesus, bagaman siya ay umalis mula dito sa lupa o tumakyat sa langit, ang sabi ng iba, anong ginagawa niya? Nandun po siya sa kabanal-banalang dako upang ikaw at ako ay magkaroon ng alin? Pag-asa sa ating Diyos Ama. Sapagkat ang atin pong Panginoong Hesus, ang siya pong nag-alin na namamagitan sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at makatira doon sa kalangitan. Mga ka-vlogger at mga kapatid at mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. At ito ang pinakamaganda. Nangako siya doon sa mga sasampalataya sa Kanya na ang Kanyang pangako ay alin? Muli siyang babalik kapag naihanda na niya ang ating tahanan, babalikan niya tayo at dadalhin niya tayo doon sa langit na bayan. Kaya isang pribilehiyo ito. Itong aking mensahe, maaring may mga mas malawak pa at magagaling mag-explain. Pero nawa, magdagdag ito. Mas lalo natin pagtibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus na kahit anumang mangyari sa ating buhay, panghahawakan natin ito. Sa lahat ng relihiyon, ang Kristyanismo lang ang meron tagapamagitan. Ang Kristyanismo lang ang meron tagapagligtas. At ang Kristiyano lang ang merong pinakamalinaw na pag-asa na kung saan walang iba sa ating Panginoong Hesus. So maraming salamat po sa iyong pakikinig at panonood. So bago po tayo magtatapos, salamat sa iyong oras, tayo po muna ay manalangin.
Dakila po namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang pribilehiyong ito kung saan kami nakapag-aaral ng mga salita. Mangyari nawang ito'y tumatak sa mga puso't isipan at mais sa kabuhayan. Pagharian kami Panginoon at huwag niyo po kami pabayaan. Pagpalain din ang mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Salamat po Ama, umaasa kami na hanggang sa inyong pagdating ay inyo po kaming isasama ayon sa inyong mga pangako na inyo kaming babalikan. Dahil ayon po sa amin pong napag-aralan, kayo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Muli, ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na kung saan patuloy ko po kanyayahan na huwag niyo pong kalimutang i-subscribe po ang inyong lingkod, pindutin po yung notification bell, and then huwag niyo naman kalimutan po na kung saan mag-comment po kayo kapag meron po kayong mga kamunitaw. At higit sa lahat, paki-like na rin. At pinakahiling-hiling ko sa inyo ay ibahagi pa niyo ang salita ng Panginoon. So maraming salamat po. Muli ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang atin pong pananampalataya ay nasa sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat siya ang nabayubay sa cross. Maraming salamat po. Bye-bye!